Napanood niyo ba yung nangyari doon sa LA? Ano po, bakit po nangyari yun? Inano nila, blasphemy. Amen. Kasi po, dinamay nila si Lord sa kanilang kalukuhan. So this after, anong ginawa ni Lord? Ipinakita niya na siya mabagsik na Diyos. Amen. Amen. So, mapalad po tayo sapagkat kilala po natin ang Diyos. Amen. Hindi tulad nila na palibasay sila yung mga sikat, mga artista, mayayaman. Pero hindi pa rin nila mapantayan ang Diyos. So, dapat po, lahat ng tao kilalanin kung ano ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at magkaroon ng takot at hindi dinadamay doon sa mga bagay na kalukuhan lamang. Amen? Sapagkat hindi man tahimik man ang Diyos, pero siya hindi tulog. Amen. Amen po. Nakikita niya lahat ang nangyayari sa lupa. Amen po. At pag once na ginamit natin ang kanyang pangalan sa mga bagay na parang kaaroganteng bagay, ipapakita niya ang kanyang pagsik. Na pagamat nananahimik, mapagsik kung kilos, kung gagawin natin mga bagay na hindi kaya sa kanyang harapan. Amen po. Amen. So glory to God. Mapalad po tayo sapagkat kilala natin ang Diyos. Napakapalad po natin. Bagamat ang bahay po natin hindi katulad ng mga Hollywood na yan. Amen po. Ang babastos nila. Amen? Ang babastos ng mga tao, educated, but not. They are educated, but not. So, glory to God. Mapalad po tayo sapagkat kaya nga love ni Lord yung mga love ni Lord yung mga mahihirap. Amen. Doon kumikilos ang Diyos. Nakikita ang kapangyarihan ni Lord sa mga taong mahihirap. Amen po. So, ang aking na-share mga kapatid is about po sa, alam ko na lahat po tayo alam na nito. What is the purpose of prayer? About po sa prayer. What is the purpose of prayer? Siguro yung mga Hollywood na yun, hindi na nanalangin. Kasi hindi nila kita lang. Amen. Kaya alam mo yung prayer ko, ang prayer ko sa kanila, hindi ko sinabing ibalik mo yung kayamanan nila. Hindi ko yung pinalangin. Ang ipinalangin ko sa kanila, makilala nila ang Diyos. Sapagkat yun yung wala sila. Hindi ko sinabing, Lord, ibalik mo yung kayamanan, ibalik mo yung ba? Hindi. Sinabi ko, Lord, makilala kanila. Sapagkat sila'y walang Diyos, kaawa-awa at kahabag-habag. Amen po. At yung mga taong na-injure, yun ang ipinalangin ko. Sapagkat yung mga car nila, yung mga bahay nila, naka-insure yun. Insured ang mga yun. Kaya hindi na dapat pinapanalangin. Ang ipanalangin sa kanila, yung magkaroon sila ng Diyos. Amen po, sapagkat yun yung wala sa kanila. At tayo yung meron yun. Sumapalat po tayo. So what is the purpose of prayer? Ano po yung prayer? Bakit tayo nananalangin? Ano po yung purpose ng prayer? Tayo, mga nananalangin, ano yung purpose? Hello? Ano yung purpose ng prayer? Purpose, prayer, parang pag tayo po ay nananalangin, ito po yung prayer is the button. Parang ito yung button para tayo makipag-connect sa Diyos. Prayer is the button. Okay? Ito po yung parang ipindot mo para makapasok ka sa loob ng bahay, parang ganon. Amen? So, prayer is the button to connect God. Amen? Pero ang panalangin, mga kapatid, is hindi lamang yung tayo ay manalangin is ang akala natin, pag prayer kasi is i-prayer mo, i-press mo yung button para, sige Lord, yung blessing pour upon me. Yun lang alam kasi natin sa prayer. Yun kasi ang mostly na alam natin sa prayer,
Pag tayo nanalangin, i-press mo na yung button, Lord, pagpapala agad. Amen? Akala kasi natin mga kapatid, is prayer, ask goody-goodies, yung mga goodies na yan. Yung mga good na yan, good thing. Parang yun lang ang alam natin. Kasi pag in-need po tayo, press mo yung prayer. Press yung button ng prayer, pray. Lord, I need you, I need this, I need this. Diba? Yun kasi ang mostly na alam po natin. Pag tayo nakakailangan na, hindi na, press mo lang yung prayer. And then, i-ask mo na kung ano yung nakabuti sa iyo, kung ano yung gusto mo, bla bla bla. Ganun kasi ang alam natin. Pero prayer is, bakit po tayo nananalangin kung alam naman ni Lord yung mga pangailangan po natin? Why pray if God is all-knowing? Alam naman ni Lord lahat yan. Alam naman ni Lord yan. Mga bagay na kailangan ko. Bakit pa ako mananalangin? Alam naman niya na kailangan ko ito. Diba? God is all-knowing. Alam naman yan nangyari sa pamilya ko. Bakit kailangan pang manalangin? Bakit po tayo manalangin kung alam naman ni Lord ang mga bagay na nangyayari sa buhay po natin? Prayer is not just ask for goodies. Ayan. Prayer is knowing God. Alamin mo muna ang Panginoon. Kilalanin mo muna ang Diyos. So, i-press mo yung button. Okay? Yung prayer na yan. And alamin mo muna, kilalanin mo muna ang Diyos. Is knowing God. Amen? Prayer is knowing God. Okay? Prayer, ito po yung seek. Okay? Prayer is seek to develop with intimacy with God. Amen. Isip po natin sa panalangin po mga kapatid, hindi lang po tayo nag-aas ng prayer o kaya alam naman ni Lord yung mga bagay-bagay na yan. Pero dapat po natin kilalanin ang Diyos natin. Kilalanin through prayer ang Diyos natin. Amen po. Para isip po natin yung intimacy relationship between you and God. Hindi lamang yung mga material na bagay ang prayer. Kundi ito po ay kilalanin natin ang ating Diyos. Amen? Para magkaroon po tayo para ma-develop yung ating intimacy relationship between you and God. Amen po, mga kapatid. So according to Christ, yung purpose po ng worship is to know God, to love God, and to worship God. And last is to serve people. Amin po. Basahin po natin sa 1 John. 1 John 4:8. Pakibasa po. Sa Tagalog, English kasi itong dinala ko kasi ang bigat yung Tagalog ko. Pakibasa sa English. Sa Tagalog. English kasi ito. Para mas maintindihan natin sa Tagalog. Tagalog? Meron ba Tagalog Bible? 1 John 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Okay. But anyone, sabi po niya, who does not love God, does not know God. Amen. For God is love. Amen. For God is love. Amen. So, kailangan pag tayo manalangin, kilalanin po natin ang Diyos. At mahalin po natin ang Diyos. Sapagkat kung nakikilala natin ang Diyos, magiging mamahal po natin. O kaya, anong tawag ito? Pag mahal natin ang Diyos, maging ang kapwa po natin, kaya natin mahalin. Amen. So, prayer is not just asking what is good or material things, but to love God, to know God, and to love others, to
to serve others. Amen. So, yun po yung prayer na inaano ni Lord sa atin. Kailangan mahalin po natin ang Diyos sapagkat kung mahal po natin ang Diyos, kaya din natin mahalin ang kapwa po natin. At kung tayo kayang mahalin ang kapwa natin, then we serve God. Amen. Amen po. So, that is one. Number two. Number two is prayer. Okay, ito na po yung prayer is help us to receive and forgive others. Kasi ito po yung turo ng Panginoon sa Luke 11:4. Pakibasa po sa Luke 11:4. Luke 11:4. Sa Tagalog po, 11:4. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kami hayaang matuto. Amen. Pag tayo nanalangin, mag-ask po tayo ng forgiveness sa ating Panginoon. Pero, kailangan din natin magpatawad sa ating kapwa as God forgive us. Amen po. Sapagkat kung tayo po hindi nagpatawad sa kapwa po natin, hindi rin natin matanggap ang kapatawaran na galing sa Diyos. Amen. Hindi po natin matatanggap ang kapatawaran na galing sa Diyos. Amen. Okay. So, through prayer, we can receive. Okay. Through prayer, we can receive to align ourselves to align God's will. Amen? Yung i-align po natin yung ating will into God's will. Okay? So ating panalangin mga kapatid, mag-i-align po yung will po natin into God's will. Amen po? Yung will po natin may turn sa will ng ating Panginoon. Hindi yung ating sariling will. Amen po? So we seek God with reverence, acknowledging Him as the Creator. Okay? I-acknowledge natin na siya yung ating Creator. Amen? Amen. I-acknowledge natin na siya yung ating Creator. And yet, sabi po niya, He even say, He is our friend. Sinabi din niya na siya yung ating kaibigan. John 15:15. Basahin po natin sa John 15:15. Sinabi din niya na siya ay ating kaibigan. Hindi lamang yung